Kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat na aming binantayan. Ang panukalang amyendahan ang Juvenile Justice Law. Nalabakan din po namin. Anong ginagawa niyo? Kaya po nakasaksak po namin. Pang ilang beses ka na nahuli? Marami na rin. Hindi ko lang mabilang. At ang mga biktima ng kalamidad na ilang buwan nang nananatili sa mga evacuation center. Ilan po kayo sa pamilya ninyo? Ano kami dito? 7. Every after 3 days, ang dating ng bumbero para bigyan yung mga evacuees ng tubig. Sa dami nga naman ng mga ipis na gumagapang, yung mga tubig na iniimbak nila, napupuno na rin ng ipis. So, isa pang problema, yung hygiene. Dahil may mahigit 100 evacuees na nandito ngayon sa evacuation center, pero dadalawa lamang yung palikuran. Itong mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Sa pinakauling tala ng PNP mula sa mahigit 2,000 menor de edad na sangkot sa kaso ng krimen noong taong 2009, umabot ito ng 5,000 noong nakarang taon. Ito daw ang dahilan kung bakit ipinanukala sa Kongreso ang pagpapababa sa edad ng mga batang maaaring kasuhan. Sagot nga ba ang panukalang ito upang masolusyonan ang tumataas na bilang ng mga child offenders sa bansa? Sa ilang videong nakuna ng iba't ibang uri ng kamera. Mula sa simpleng pagnanakaw, tulad ng cellphone video na aktwa ng pagnanakaw ng ilang piraso ng bakal mula sa truck. Ang bukas taxi kung saan huli sa akto ang pag-upload ng bag o mahalagang bagay sa loob ng taxi na nakuna naman ng closed-circuit television o CCTV. Hanggang sa karumal-dumal na pagbatay. Iba't ibang krimen, perong nasasangkot, mga minor de edad. Aminadong 14 anyos na si Eric, hindi niya tunay na pangalan, na 10 taong gulang pa lamang siya. Nasangkot na siya sa pang-hold up kasama ang kanyang grupo na pawang mga minor de edad din ang miyembro. Maliban sa hold up, ano pa yung ibang ginagawa niyo? Snatching. Yung mga pagsampa sa truck, ginagawa niyo rin? Jumper po. Araw-araw, umaabot daw sa 10 ang kanilang nabibiktima at ang kanilang nananakaw na pera, pantustos daw nila sa kanilang mga bisyo. Malakad lang po kami. Hindi naman po kami tumatambay. Pag nagapera po kami, gumagamit na po kami. Siya po. Kwento pa ni Eric, sa oras na pumalag ang kanilang biktima, walang awa nilang sinasaksa ang tao. Nalabakan din po namin. Anong ginagawa niyo? Kaya po nakasaksak po namin. Anong pakiramdam mo pag nakagawa ka ng isang bagay na masama, tapos bigla kang pinalaya? Parang babalik din po uli. Kabalik-balik lang po. Sa pinakauling datos ng Philippine National Police o PNP, nakakabahala ang bilang ng mga krimeng kinasasangkutan ng ilang minor de edad. Sa nakalipas na 5 taon, papataas ang bilang ng children in conflict with the law o mga minor de edad na lumalabag sa batas. Mula sa 1,825 na youth offenders noong 2007, umakyat ito noong nakarang taon na umabot na sa 5,380. Sa bilang na ito, pinakamataas sa mga kabataang nasangkot sa kasong theft o pagnanakaw na umabot sa mahigit 2,000. May mga reports din na itong mga kriminal, yung mga adults, na ginagamit itong mga bata para makaiwas doon sa kaparusahan. Kahit na anong kasalanan o offense pa ang gawin niya, criminal acts, hindi siya po pwedeng kasuhan. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mga kabataang may edad 15 pataas lang ang may criminal liability at pwedeng kasuhan. Gayunman, nakakabahala na rin daw ang bilang ng batang may edad 15 pababa na nasasangkot sa mga krimen. Katunayan, sa tala ng PNP, kung noong 2010 ay 58 ang minor de edad na sangkot sa krimen,
naging mahigit 100 ito noong 2011. Nung nakarang buwan, pumasa na sa third reading sa Kamarang House Bill number 6052 kung saan ibinababa na sa 12 anyos ang mga batang may criminal liability sa halip na 15 taong gulang. Sa Senado naman, ipinapanukala ni Senador Chis Escudero, Chairman ng Committee on Justice and Human Rights, na gawing 9 taong gulang pataas ang mga menor de edad na maaaring kasuhan. Baliktad kasi, di ba ang bata habang dumadaloy ang panahon, mas maagang nagiging mature. Hindi baliktad na habang dumadaloy ang panahon, mas matagal bago mag-mature ang isang bata. Pero maski na sa ilalim ng Child and Youth Welfare Code, suspended naman yung sentence eh. Huhusgahan, pero kailangan i-rehabilitate. Kung ang mismong may akda ng juvenile justice law na si Senador Kiko Pangilinan ang tatanungin, hindi siya sang-ayon na babaan pa ang edad ng batang maaaring kasuhan. Base yan sa research na isinagawa ng mga eksperto sa child psychology, yung 15-year-old na edad, doon daw ang age of discernment. Ang ibig sabihin ng discernment, nalalaman nila ang tama at mali. Bago nun, dahil nga sa murang edad, hindi pa nila masyadong naiintindihan ang usapin ng tama o mali. So base yan sa statistika. Nandukot. Yung pagkadukot ko po, tapos bitawan ko ng wallet. Inabol po ako. Foreigner. Pang ilang beses ka na namin? Marami-rami rin. Hindi ko lang mabilang.